Yo mga kaumada, eto na yung demo ng working na auto charger for laptop. So ito, papakita ko lang kung paano siya gumagana, and mag-upload ako ng separate video para sa installation and configuration ng application na ito. So ngayon papakita ko, no? Ito na yung mga files na kailangan natin. So, ira-run ko lang siya. Currently, makikita nyo sa screen, no, yung tapos smart plug ko, nakapatay siya. Tapos, hindi nagcha-charge yung laptop kasi iilaw to pag nagcha-charge na siya. So, ngayon, ang battery natin ay nasa 32%. 32% yung battery natin. Ayan. So, ngayon, ang gagawin natin para matest natin kung gumagana siya, may battery level na file doon sa auto charger na folder. Open lang natin siya sa notepad. Hanapin lang natin yung notepad. Ayan. Tapos makikita natin, no, yung battery level.config na file. Makikita natin dyan yung kung kailan siya mag-on, kailan siya mag-off, tsaka tuwing kailan siya mag-check ng battery. 180 seconds, that's 3 minutes, no? So ngayon nasa 32% tayo. So syempre hindi pa siya mag-on, no, kasi 20% yung default. So gawin natin nasa ano siya, 31. So sige, gawin natin 31%. Ayan, save. Ayan, tapos minimize ko lang to. I-run natin yung script. Okay, so yan, makikita nyo sa taskbar, may makikita kayong yung icon na ganito, icon ng Python script, may magbubukas na terminal, no? So yung ginagawa ko, dinadrag ko lang siya sa corner, tapos minimize ko lang siya. Ayan, maglalagyan ng battery level. So yan, hindi pa siya magti-trigger kasi ang lagging kasi every 20 seconds siya naglalag, pero yung checking ng smart plug trigger is every 3 minutes by default. Kasi yung purpose naman yan para ma-overload yung CPU, kasi pag lagi siyang nag-check, so laging tinitrigger niya yung smart plug, mahihirapan din yung CPU ng unit natin, especially kung luma na yung laptop. So ayan, 3 minutes by default. Pwede nyo namang i-adjust yung configuration, pwede nyo babaan. Siguro pinakamababa na yung 1 minute, wag lang yung second siguro, kasi masyadong frequent masyado. So yan, no. So siguro mga 6 na logs. Ay, mag-check na siya sa smart plug kung naka-on or naka-off. Ayan, so hintayin lang natin, no. Ayan, so nag-trigger na siya, no. Ayan, makikita nyo. Tapos P100 turn on, battery low. Ayan. So yan, makikita niyo naman sa camera, nag-on na siya. Tapos dito naman sa sa PC, ayan, makikita niyo naka-plug in na yung status niya. So yung next log niyan dapat naka-plug in true. Ayan, plug in true na siya. So yan, gumagana yung natin. Gumagana yung sa battery low na automation. So try naman natin. Sige, close muna natin to. Try naman natin yung battery level naman is, kunyari puno na, dapat mamamatay yung tapos smart plug natin, tsaka yung charging, no? So open lang ulit yung gawin natin, yung battery level natin ngayon nasa 28. So testing lang naman to. So ito, baba natin to ng
balik natin sa default 20. Tapos ito gawin natin baka bumaba bigla eh. Gawin natin 25. Ayan. Tapos save lang. Tapos run natin ulit yung auto charger. Ayan. So ayan, lagay lang natin siya dito sa gilid. Ayan, tayo natin yung mga lags. Every 20 seconds yan maglalag. So expectation nito is dapat mamamatay yung smart plug. Kasi nag-set natin ng 25, dapat yung logic niyan is equal or greater than 25%, mamamatay siya. So currently yung battery natin nasa 28. So dapat magto-true yan, mamamatay si smart plug. Okay, so checking niya is default 3 minutes. Ayan, hindi ko na pinalitan. Kasi nga resource intensive pagka frequent masyado yung checking. Okay na siguro yung mga kung sobrang talaga, sira na yung battery ng laptop nyo. 1 minute 30 seconds, ayan, sagad na. Ang ginagawa ko dito sa itong lagger, ayan nag-trigger na, nakita nyo, namatay yung nakita nyo, nagana na siya. Battery level 29%, no? Top P100 turn off, battery good. Yung lang pala dito, make sure lang na connected siya, same network. Yung tapo nyo is the same network dun sa laptop niya, no? So that's it for this video. Thank you very much. See you sa next videos. Bye bye.